At napapatuloy na po tayo sa ating pong Bible study series about the Faith's Hall of Fame. Hallelujah! Halos patapos na po ang ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo. At ngayong gabi, nais kong dalhin sa inyo ang anim na lamang po na explicit na na-mention ang pangalan ng mga servants na ito ng ating Panginoon. Pero yung tatlo lang muna ang ating pong pag-aaralan. At yan po ay tungkol sa buhay ni Gideon, Barak, and Samson. Hallelujah! Actually, na-mention niya yung buhay ni Jephthah, ni Samuel. Nabanggit niya rin po yan, mga kapatid. So, in the book of Hebrews 11 verse 32, ipinapakita po dyan yung tinatawag natin victory of faith. Alam po natin lahat na ang ating pananampalataya, pag iyan po ay nasa Diyos talaga, wala pong talo. May tagumpay po talaga. Dahil lang nakita ko sa Heroes of Faith, lahat po silang pinagtagumpay ng Diyos. Kahit marami po ups and downs, maraming obstacles sila pong naranasan sa buhay. Pero if you're going to trust in the Lord fully, you will experience an incredible victory. Hallelujah! Open your Bible in the book of Hebrews chapter 11, verse 32. Glory to the living God. Hallelujah! Everybody, open your Bible. Hebrews 11, verse 32. So we can English, ganito po ang pagkakasal. And what more shall I say? O nga naman, ano? Ano pa ba ang masasabi ko? Magpapatuloy pa ba ako? Sabi ng author. I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel, and the prophets. Medyo general na siya, no? And the prophets. Pero gusto ko pong dalhin sa inyo ang buhay ni Gideon, Barak, at Samson sa gabi pong ito. Lahat ng mga pangalan dito ay nagtagumpay sa laban ng buhay. Nakipagbakas sila ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya para sa akin, napakalago po ito sa ating lahat. Dahil minsan pinanghihinaan po tayo ng loob, lalo higit nakakaramdam tayo ng panghihina sa ating mga buhay, minsan ng mga trials, persecutions, minsan hindi po natin nakakayanan. May nagpapahinga at mayroon namang naglalayo, mayroon naman po na nagsasabing sa kanuna. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto ng Lord, magpatuloy tayo, lumaban tayo. Dahil kapag ang Diyos ay nasa atin, ang sabi ng Bible, sino ang laban sa atin? Hallelujah! I believe that action validates faith. Yan naman talaga ang lagi natin sinasabi sa ating paglilingkod, yung action, mga kapatid. Dahil, napansin ko po sa tatlong ito na lingkod ng Diyos, sila po ay mayroon talagang mga ginawa sa kanila po paniniwala sa Diyos upang sila ay magtagumpay. So, what are the notable acts of faith shown by these people of God? Simulan po natin kay Gideon. Familiar po ang pangalan ni Gideon, pero gusto ko po sa muli i-recall ang message of faith sa buhay ni Gideon. Siya po ay mababasa natin ang buhay niya sa Book of Judges, chapter 6 to 8, mga kapatid ng Book of Judges. Si Gideon po, katulad natin, tinawag din siya ng Panginoon. At mayroong talagang primary purpose that time. Ano po ang purpose ng Lord kung bakit tinawag si Gideon? Ano po? Para pangunahan ang labanan para sa mga Midianites. God called Gideon to deliver Israel from the Midianites. Sa ating buhay po, ganun din. Tinatawag tayo ng Diyos para magtagumpay sa pakikipagbaka. Dahil, ang totoo din, marami po nangangailangan ng kaligtasan. Pamilya na nga lang natin, hindi pa buo. Hindi po.
Kaya kung manghihina po ang ating pananampalataya, sino ang gagamitin ng Diyos? Pero napansin ko po, si Gideon ay nagkaroon din ng doubt. Katulad din natin sa pagkatao rin po tayo. No? Pero yung doubt po kasi dapat ma-overcome yan. Gideon was initially hesitant. Doubtful po siya nang tawagin siya ng Panginoon para sa mga Midianites. Actually, he questioned himself. Kaya ko ba, Panginoon? Ang liit ng lipi namin. Wala akong kakayanan, Panginoon. Usually, may ganun tayong tendency. Parang, ang nakikita agad natin yung pagkukulang natin. Pag tinawag tayo ng Lord, pag pinapagawa tayo ng anumang bagay na gusto ng Lord na gawin po natin. Ang nakikita agad natin ay yung ating weaknesses. Hindi kaagad nakikita natin na pag tinawag pala tayo ng Diyos, may ibibigay na lakas ang Panginoon sa ating mga buhay. Si Gideon po ay totoo lamang kasi sa kanyang sarili. Actually, he asked signs to confirm the will of the Lord sa kanyang buhay. Parang si Tomas din po ito. Di ba si Tomas? Kung makikita ko lamang, di ba, ang sugat ng Panginoon sa kamay at sa kanyang kagiliran, parang gano'n. Si Gideon din po, naghumingi po siya ng tanda sa Panginoon. Confirmation. Doon po sa lana, mga kapatid, na kung yun po, mga minamahal, ay mabasa ng hawak at ang kapaligid ay tuyo, ibig sabihin, tinawag mo nga ako, Panginoon. Tinawag mo nga ako. Ibig sabihin, mga kapatid, naninigurado lang siya. Kaya nagsimula po ang faith ni Gideon sa mahina. Nag-doubt si Gideon. Pero God provided signs to strengthen Gideon. Kasi totoo lang si Gideon eh. Minsan ganun po tayo. Wala naman po pala talagang masama na sabihin natin, Lord, gusto ko, palakasin mo ako. Kasi nakakaramdam ako ng kahinaan, Panginoon. Ano? Kasi ito yung nakita ko, mga kapatid, na victory of faith. Dapat talaga makita natin ang kamangamang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kagandahan kay Gideon ay matapos na sagutin siya ng Diyos sa kanyang kondisyon o hiling, ay sumunod siya sa Panginoon. Hindi na siya nagduda, mga kapatid. Nakita ko ang kanyang obedience and courage after natugunin ng Diyos ang kanyang kahilingan. Nagkaroon siya ng tapang na sundin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Doon ko nakita na ang kanyang pagsunod ay naging malakas dahil napatunayan niya. Ilan po sa atin dito ang napatunayan na ang Diyos ay mabuti sa kanyang buhay? Naniniwala po ako na lahat sa atin dito ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Daman nga lamang minsan pag may mga dumarating na pagsubok, madali po tayong nawawala ng pag-asa. Hindi ganoon ang gusto. Ang totoo niyan, mga kapatid, si Gideon ang ginamit, mga minamahal, upang pagbabasagin, mga kapatid, ang altar doon sa templo ni Baal, mga kapatid. Hallelujah! Kahit yun ay ginawa ng kanyang ama, pero masinunod niya ang gusto ng Diyos dahil napatunayan niya na tinawag siya ng Panginoon. Grabe po yung naging commitment ni Gideon. Hallelujah! In the book of Judges 6:25-27, kinagabihan sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang lipunto ni Asherah sa tabi nito. Tingnan nyo, hindi madali po yun. Dahil yun po ay gawa ng kanyang ama. Pero nakita niya na mas mataas ang Diyos na kanyang pinag-iingat. Pagkatapos, mga kapatid,
Magpatong-patong ka ng mga bato, sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng burol, bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputuli-putulin mo ang libunto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Kaya yung ibang natatakot pa mga kapatid na sirain ng mga libunto, ito na ang mensahe. Dahil sa pagsunod ni Gideon, ginawa niya yun. Pinagputol-putol niya, pinanggatong ka. You see? Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Kaya isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa, ang sabi ng Bible, ang sinabi at ginawa ang sinabi ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Yan si Gideon. Nagsimula sa mahina ang loob, pero pinalakas ng Diyos. Pinatawag ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga kung wala ang Diyos sa atin, mahina talaga tayo sa pananampalataya. Yan ang totoo, mga kapatid. Pero salamat lagi sa Panginoon. Hallelujah. Nakita ko doon, binigyan ng Diyos ng tagumpay si Gideon. At so impressive, siguro alam naman natin lahat ang tagumpay na ibinigay ng Diyos nang i-reduce ng Panginoon doon na sa mismo sa labanan, mga kapatid, against the Midianites. Pumili agad si Gideon ng 32,000, pero sabi ng Panginoon, i-reduce mo ito ng 300 men para masiguro ang tagumpay. Pinag-Panginoon. Hallelujah! Kasi sabi ng Panginoon, kailangan ang bigmi ng tao. Ang kailangan ko ay totoong sumusunod. Hallelujah. At doon patunayan ni Gideon ng tagumpay galing sa Diyos. From 32,000 to 300 men. What an impressive victory. Why? Gideon trusted God rather than human strength. Hallelujah. At ayaw nila ang Midianites. Kaya yung story, mga kapatid ni Gideon, napakahalaga para sa lahat ng atin, na ating bilang mga mananampalataya. Nakita po, mga kapatid, na napakahalaga po ang pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, at napakahalaga ang guidance ng Panginoon. Kahit nga dumarating po tayo sa punto na parang ang daming obstacles na dumarating sa ating mga buhay. Pero pag tayo pala ay nagpapatuloy sa Lord, kahit minsan ang bigat ng katawan natin na pumunta sa church, kahit minsan parang gusto na natin huminto, pero hindi po pala dapat gano'n. Dapat po kahit mahirap, dalhin natin ang ating sarili dahil palalakasin tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng tapak ng ating Panginoon. You know, Gideon's journey is actually from doubt to faith. Pero very inspiring, mga kapatid, sapagkat kahit nagsimula siya sa mahina ng loob, pinatatag siya ng ating mahal na Panginoon. Sa malakas. Hallelujah, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Yan po si Gideon, the victory of faith. Glory to the living God. Another is Barak. Sino po? Hindi lang gaano kaganda ng pangalan, pero napakaganda po ang kanyang ipinakita. Galing sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po siya si Barack Obama na in the book of Judges 4-5, this name was mentioned. Hallelujah. Ng book of Judges, mga kapatid. You know, this man demonstrated faith. Pero kakaiba. Kakaiba po ito. Bakit? Sapagkat itong tao pong ito ay sobrang naniniwala sa propeta ng Diyos. At that time, ang propeta nila ay walang iba kundi si God. Minsan ha, napakalaga. Yan ang nakita ko doon. Sobrang ang paggalang niya doon sa lingkod ng Diyos. Because that time, kung mapapansin po, if you are reading
books in the Old Testament, pansinin po ninyo, napakahalaga ng mga salita ng mga propeta. Tinawag, mga kapatid, si Barak para mag-lead sa Israel sa pamamagitan po ng isang propetesa na si Deborah. Mga kapatid, at that time, gusto nilang talunin ang Canaanite. Tingnan po ninyo, laban talaga lagi. Ang mga pangalan dito na na-mention sa Book of Hebrews, lumalaban. Kumusta tayo? Lumalaban ba tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon? Lumalaban ba tayo sa mga pagsubok? Oh, Jesus. Hallelujah. And that time, mga kapatid, ang lakas ng Canaanite armies. And that time, yan po ay pinamumunahan ng isang magaling na commander, mga kapatid, si Sisera. Sobrang galing. Hallelujah. Pero mga kapatid, may gagaling pa ba sa ating Diyos? Kaya kung sabi ng Bible, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Yan po ay faith. Pero katulad mga kapatid ni Gideon, itong si Barak ay meron ding hesitation. Ako man, nung tawagin ako ng Lord, ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko bang magpatuloy? Ang datay nasa kabataan pa lamang ako. Kasi, kaya ko bang tanggihan din ang mga alok ng mga magagandang bagay na kinanghumalingan ng mga kabataan? Kaya ko ba? Pero tinawag ako ng Diyos. At salamat sa Panginoon, pag 54 years old na rin po ako, napatuloy ko na sa tulong ng Diyos. Ang daming mga labanan spiritual na naranasan ko rin po. Pero hindi po ako tumigil. Dahil alam ko na pag ang Diyos ay nasa atin, hindi niya tayo papabayaan. Alam niya, sabi ni Barak, Panginoon, lalaban ako kung sasamahan ako ng iyong propeta na si Deborah. Grabe ang kanyang yung respeto, mga kapatid, sa lingkod ng Diyos. Inangaan ko po itong si Barak. Now, mga kapatid, katulad din natin, patuloy din tayong sumunod sa payo ng mga pastor, ng mga elders sa church. Sapagkat ang mga lingkod pala ng Panginoon ay ginagamit upang tayo din ay magtagumpay sa pakikipagbakal sa ating pananampalataya. So what is notable about the acts of faith of Barak? Mga kapatid, walang iba kundi yung kanyang dependence on God's prophetic guidance through Deborah. Talagang naniniwala siya bilang propeta, may rupo na ginagawa ang Diyos at gustong ipasabi ang Panginoon, gustong sabihin, plano, at yun ang kanyang susundin. And he trusted, mga kapatid, yung guidance ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang propeta ng ating Panginoon na babae pa. At alam nyo, yung kanyang pong respeto, yung kanyang submission, ay binigyan po siya ng tagumpay. Hallelujah! Doon po sa pakipagbaka sa mga Canaanites, mga kapatid, na kahit magaling itong si Sisera po na ito, na commander ng Canaanite armies, nagtagumpay pa rin, mga kapatid, si Barak. Hallelujah! Glory to the living God. Barak led 10,000 men from the tribes of Naphtali and Zebulun, sabi ng Bible, to Mount Tabor. With God's intervention, the Israelites defeated Sisera's army. Natalo niya. And this is victory. Nararamdaman po ba natin ang pagsubok ay natatalo natin? Ang gusto ng Diyos, talunin natin. Ang gusto ng Diyos, ma-overcome natin yan. Kasi pag hindi tayo pagkataupin ng problema. We need to defeat problems. Oh,
Lord Jesus. Hallelujah! And not only that, mga kapatid, with God's intervention, as I have said, the Israelites defeated Sisera's army, mga kapatid, and Sisera himself was killed by Jael, a woman who played a crucial role in the victory. Mga kapatid, itong si Jael, mga minamahal, babae ito eh. Pero medyo nataktikahan niya lamang, mga kapatid, itong si Sisera. Kaya, napatay niya. Pero gano'n pa man, mga minamahal, hindi man yung laban sa lakas, mga kapatid, pero pinagtagumpay sila ng Diyos dahil may gabay ang Panginoon. Hindi lang lagi sa lakas, mga kapatid, na kukuha ang tagumpay. Tandaan po natin yun. Kaya si Barak, ang sabi ng Biblia, ay nakita o nakakita ng tagumpay dahil sa kanyang paniniwala sa guidance ng propeta ng Diyos. Nawa, tayo rin naman ay naniniwala sa guidance ng ating mga spiritual leaders sa mga payo na nakikita natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Upang tayo rin naman ay magtagumpay. And the last one is Samson. Very familiar. Pero, ang napansin ko po si Samson, dito sa buhay ni Samson, kakaiba po ito. Because Samson was dedicated to God as a Nazarite from birth. Mga kapatid, in the book of Judges 13 verse 5, kilala si Samson sa extraordinary strength, incredible strength talaga. Totoo niya, para po pelikula kasi ang istorya dito pag binasa po ninyo. Kaya niyang pumatay ng leon gamit ang kamay lang. Sige nga, sino po sa artista ang nakapatay ng leon ng kamay lang? Sige nga. Si Tarzan. Hanay ng kagubatan. Sa atin si Barok. Di ba? Istorya yun. Pero ito po ba? Parabangan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible, at hindi lamang po yan, in the book of Judges 15:15, he defeated 1,000 man and donkey. 1,000. Ano yung pelikula? Parang sabi ko, Lord, totoo ba? Pero Biblia ang nagsasabi, mga kapatid. At mayroon pa po na nabanggit sa Biblia, mga kapatid, in the book of Judges 16 verse 3, hallelujah, nung pagbandaan siya, mga kapatid, ng mga Pilisteo, inabangan siya, pero nung gumabi ng mga kapatid, ito basahin niyo sa chapter na pwede natin ipagmalaki. Pwede ba nagsasabi sa atin na hindi na ako siguro matatayo pa ng pagsubok dahil tagal ko ng lingkod ng Diyos. Preacher na ako, teacher na ako. Dahil ko ng experience sa ministry. Gaano ka kalakas? Gaano ka kalakas? Napakaganda po ng lesson ng buhay ni Samson as far as victory is concerned. Sapagkat walang malakas kung wala ang Diyos. Ang Diyos ay ang ating lakas, mga kapatid. Yun talaga ang sinasabi ng Biblia. Ang lakas ni Samson ay galing sa Diyos. Gift yan ng Panginoon para po siya'y magtagumpay. At maraming mga kapatid, kung ang galing natin sa ministry, nakikita ng marami. Di po ba marami rin humahanga? Maging maingat po tayo, mga kapatid. Dahil kahit na tinawag tayo ng Panginoon, kahit ang lakas natin ay katulad ni Samson, ang katotohanan, we have personal weaknesses. Meron tayong mga kahinaan sa buhay. At yan, ang gusto ng Lord ay pagkatiwala natin sa Kanya, huwag tayo maging mayabang.
Dahil ang lahat ng bagay ay biyaya ng Diyos. Hallelujah. Ang totoo niyan, mga kapatid, natalo si Samson dahil sa isang babae. His relationship with Delilah. Yung kanyang involvement with Delilah led to his downfall. Sapagkat nakakala niya sa kanyang buhok ng gagaling, mga kapatid, ang lakas. Dahil siya nga ay itinalaga eh. Dahil pag itinalaga ka, mga kapatid, hindi mo kinakailangan na putulan ng buhok mo. Hindi ka pwedeng tumikim ng alak. Yan ang sabi ng Bible. Ano po talaga? Dedicated ang buhay ni Samson, pero wala sa buhok. Pero ang totoo niya, dahil yun ang kanyang faith, nung pinutol sa pamamagitan ni Delilah ang buhok, totoo nanghina si Samson. Nanghina po siya. Kaya nga po, mga kapatid, nakakalungkot ng isang malakas, sobrang lakas na lingkod ng Diyos ay dinukit ang kanyang mata ng mga Pilistino. Isang malakas na nawala ng mata. Mga kapatid, nagpadala siya sa isang babae. At si Delilah ay simbolo ng mga bagay dito sa mundo. Huwag po tayong magpadala sa tukso. Sa tukso ng laman. Sa tukso ng sanlibutan. Hihina po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Matatalo po ang ating pananampalataya. Katulad mga kapatid na nangyari kay Samson. But you know, praise be unto the Lord, because in Samson's final moments, mga kapatid, Samson's faith was restored. Ibinalik talaga ng Panginoon ang kanyang lakas. Hindi pala sa buhok, kundi pala sa kalooban ng Panginoon. Samson, according to the Bible, prayed to God for strength for one last time. Binigay ng Diyos, at dahil po doon, binasak ni Samson ang templo ng mga Pilisteo. Hallelujah! Ang sabi ng Bible, killing many all the Philistines leaders, mga kapatid. Nakakalungkot na lamang dahil nakasama po ang buhay ni Samson na namatay. Pero ganun pa man, ang mahalaga, bago po siya namatay, ay ibinalik ng Diyos ang kanyang lakas. At nakita niya na kapag kasama niya ang Diyos, hindi po siya mahina. Nang ibig sabihin, ang tunay na lakas ay nanggagaling po sa biyaya ng ating Diyos sa pinagdiman ko. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nung aking pong pinag-aralan ito, kahit nga po, very common ang story ni Samson, pero grabe po yung impact nito sa buhay ko. Sabi ko, Lord, kahit pala ang tagal na naming mananampalataya, kahit marami na rin kaming nagawa, kahit malakas kami sa paglilingkod sa Diyos, maaari na umanghina pa rin kami kung kami ay nalayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda ang message nito sa ating lahat. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy natin nasabi na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng habag sa buhay nito. Huwag po natin kalilitaan na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Samson demonstrated faith through his final acts of strength, sacrificing himself to defeat the Philistines. Mga kapatid, yan po ang sabi sa Judges 16:28-30. Babasahin ko po mga kapatid. Sabi po mga minamahal sa Judges 16:28-30, kung may Bible kayo, sabi ni Samson sa kanyang panalangin, Panginoon, mahabag kayo sa atin. Tugat. Bulag na naman si Samson. Bulag na siya. Isinasama kong minsan pa ninyo akong panapasin upang sa pagkakataong ito ay makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Isang lingkod ng Diyos sa pinaglakuan ng kaawan. Nakakalungkot talaga. Grabe mga kapatid.
At verse 29, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, "Mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay." At ibinuhos ni Samson ang kanyang lakas at itinulak ng mga haligi. Ang sabi ng Bible, gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng mga Pilisteo naroon. Mga kapatid, listen. Kaya, ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa ng siya'y bubuhay. Still, victory. Victory of faith. Alam niyo po ba na mas marami pang namatay doon sa huling yugto ng kanyang buhay? Hallelujah. Parang sa akin, sabi ko nga, hallelujah, maganda na kapag simula po tayo sa paglilingkod sa Diyos, pero tapusin natin na mayroong lakas. Hallelujah. Hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Meron po ba sa atin dito, mga kapatid, na nakakaramdam na parang hindi na kaya magpatuloy? Bakit? Panginoon, bahala na sa kanya. Nakita ko, mga kapatid, si Samson, yung panahon na dinudukot ang kanyang mata. Samson pa ba siya? Samantalang kahit leon, kaya niyang patayin, gamit niya ang kanyang kamay. Libo-libong Pilisteo ang kaya niyang patayin, mga kapatid. Mag-isa lang siya. Pero itong dinudukot na ang kanyang mata, wala na siyang magawa. Nasaan ang kanyang lakas? Yan po ay dahil sa pagkukulang ni Samson sa Diyos. Kaya pala pag nagkukulang tayo sa Panginoon, mahina tayo. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Marami pa tayong laban na nais mapagtagumpay. At gusto ng Diyos na gamitin tayo upang tayo po, mga kapatid, ay maging pagpapala sa ibang tao. At higit sa lahat, upang makita natin na kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, mayroong tagumpay. Mga minamahal, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa kapag ang Diyos ay nasa atin. Samson's story highlights the importance of faith, the consequences of personal weaknesses, and the possibility of redemption. Kahit po tayo isang bumagsak, katulad ni Samson, nanalangin po siya, Lord, sabi niya, Panginoon, sa muli ibigay mo sa akin ang lakas. Very clear na na-recognize ni Samson na ang lakas ay galing sa Diyos because of his prayer. Napakalinaw. Kaya nakita po natin yung pagbawi niya. Bumawi tayo. Kung minsan tayo, kaya natin. Dahil ang Diyos kapag nasa atin, may lakas, may tapang, may tagumpay. His life serves as a reminder that even imperfect individuals can be used by God to accomplish His purposes if we will submit and rely on God. Yan talaga ang nakikita ko, sikreto sa tagumpay ng ating pananampalataya. And in my conclusion, each of these individuals, was Gideon, Barak, and Samson, demonstrated faith in God through their actions and obedience. Kaya, sumunod lang po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong mawala ng Diyos. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangako niya na hindi niya tayo iiwan, di pababayaan man. Kaya sa lahat ng nanonood ngayon, huwag po tayong manghinawa. Tingnan po natin lagi ang magagawa ng Diyos sa ating mga buhay.
Sa susunod, mga minamahal, pag-aaralan din natin ang tatlo pang pangalan na nabanggit sa aklat ng Hebreo. Si Jephthah, hindi gaano mga kapatid na familiar sa maraming mga Bible readers. Jephthah, and next is David and Samuel. Ito pong tatlong ito ay mahalaga rin po sapagkat sila rin po ay binigyan ng tagumpay ng ating Diyos. Mga minamahal, nawa patuloy tayong makakuha ng aral sa patuloy nating pag-aaral ng kanyang mga salita. Lalo higit ang pagkikipagpaka ng mga taong ito ay pagkikipagpaka din natin sa buhay nito. Kaya mga minamahal, sumakapin nawa ang Diyos. Kanuman ang ating pagsubok, kaya natin pagkasama natin ang ating mahal na Panginoong Yesu Cristo. Magandang gabi po. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. To God be the highest glory. Tatayo po tayo. Hallelujah o dakilang Diyos, Panginoong Yesu Cristo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay po sa amin ng inspirasyon buwan sa iyong mga salita. Lord, i-bless mo po kami lahat at nawa, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula din sa iyo at ang katapangan ay patuloy namin taglayin upang kami ay patuloy na magtagumpay sa hamon ng aming pananampalataya. Lord, sa lahat, O God, ng nanood ngayong gabi ng aming online Bible study po na ito, pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. Ganun din, O God, ang lahat ng mga kapatiran dito sa Laguna Church. Lord, pagpalain mo kami lahat. Sa lahat din, Panginoon, ng mga local churches na merong overnight prayer meeting tonight, pagpalain mo kami ng sabay-sabay, Panginoon. Nawa, Diyos, patuloy namin maramdaman ang iyong kapangyarihan sa amin. Nawa, mga panalangin namin, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng bunga at epekto, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan maging sa aming mga buhay. Lord, samahan mo lagi, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo, Diyos, ang CCFM. Lahat ng mga workers, O God, and members. Lord, bless us. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga activities na paparating, Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God! Ang concert, ang NOYF, ang team building at anniversary, ang National Youth Leadership Camp. Salamat sa tagumpay. At maging, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapatiran namin, O God, special mention, O God, si Tatay Efren, Tatay Julian, at maging, Panginoon, sa aming Pastor Lacy. Panginoon, hallelujah, tumaba ka po ng mga pamilihan sa amin. We trust in you, Lord. We believe in you. Because you are our God, Lord. Hallelujah. Diyos ka namin, makapangyarihan ka sa lahat. Kaya, Lord, sa iyo namin ibinabalik na po, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Amen. Ang malakas ang malapak po, ay sa mga Panginoon, sa mga gabi po, ang panalitan ng Diyos, and don't forget to like, follow, and share everything na napupush po sa ating Facebook page. Salamat po sa muli sa lahat ng nanood ngayon. Magpalain po tayo ng ating mahal ng Panginoong Yesu Cristo.